Bawal na nga bang mag-vlog ang mga teachers? God's perfect timing, DepEd item this coming school year 2026 to 2027. Amen. Pag para sa'yo. At totoo yon. Perfect ang time ni Lord. At ngayon nga, pag-usapan naman natin itong school year 2026 to 2027, ang daming pagbabago. At syempre, isa na rin ito, medyo maninibago na tayo, lalo na sa mga teacher content creator or mga teacher vlogger. So, pag-usapan natin yan. At pag-usapan nga natin itong DepEd Order number 6 Series 2026. So, ito yung guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment or ESMLE. So actually, itong DepEd Order number 6 Series 2026, it's not only for teacher content creator, teacher vlogger. Pero ito nga, sabi nga dito, what's in it for teacher vlogger? So pag-usapan natin, ano yung mga bawal, which is tama, no? What I mean is maganda na nailabas na ito ng pangkalahatan para mas malinaw. Bilang akong isa rin, aminado naman ako, isa rin akong guro na na-experience ko rin, nagawa ko rin na makapag-video sa loob ng classroom. Pero ito po yung tatandaan ninyo, no? Tuwing mag-share ako, sabi ko nga sa inyo, kapag nag-video ako, hindi ko hahayaan na may matamaan ako na tinuturo. Hindi ko gagamitin yung oras ng pagtuturo ko kapag may extra lang talaga. At yung may time na may ginagawa kaming activity ng mga bata na pwede kong ma-share. Pero yun nga, hindi na natin kailangan gawing ano yon, a reason or excuse. So pag-usapan na nga natin to. Number one is no vlogging during class time. So napaka maliwanag naman na wala daw magva-vlog. Ibig sabihin, walang magvi-video during class time even habang nagtuturo ka. So, recording videos while teaching is discouraged or prohibited. Anong reason? Kasi daw nga ay nakaka-distract ng mga learners at nakaka-affect ng lesson every day or affects lessons delivery, I mean. Sa madaling salita, you cannot film content habang nagtuturo ka. So, bawal na po. Kahit ano pa yung content. Ganun po ba? Number two, eto aware na ako sa ganito. So, yung ibang videos lang na lumalabas is for memories. Yun nga yung sinasabi ko. So, again, huwag tayong magbibigay na naman ng excuse or ng reason. So, ang number two, learners must not be exposed in content. Wag na wag niyo pong hahayaang makita ang kanilang mga mukha. Pero ang totoo, 'di ba, may mga bata na gustong-gusto nila kahit mga nasa high school na, gustong-gusto nilang kasama sila sa pero gano'n pa man, hindi po puwede. Alam niyo ba, sa totoo lang po, sa school namin, kung mapapansin ninyo, may mga kaunti na mga kilala na nagsasabing, "Ma'am, pero fina-follow ko po kayo," ganyan, ganyan. Pero alam niyo po ba, may mga time mararamdaman mo yung bata sa labas na 'to ng room, yung hindi tapos na yung klase, sa mga court na lang, gano'n. Mararamdaman mo yung mga bata gusto nilang sumasali sa vlog or parang gusto ka nilang makasama sa camera, gano'n. Kahit wala yung camera or kahit wala yung phone, may mga bata na gusto nilang masali. Pero alam nyo, ako po talaga sa totoo lang, iniiwasan ko po talaga. At ang totoo, sabi ko, hindi talaga ako sisikat, hindi talaga ako magiging famous na teacher content creator. Kasi talagang iba ako sa school, iba ako pag dito lang sa etong video na 'to. Kumbaga may ano agad, may boundaries ako agad sa mga bata. Kaya tanggap ko na, kaya hindi ako nagiging famous. And hindi naman natin 'yun ang hinihingi, sabi ko nga is kaya natin 'to ini-start is para makapag-share tayo ng information. Pero malay ninyo kailangan ko na rin ng followers, eh, kailangan ko na rin ng viewers para kumita tayo, char. So 'yun nga 'no, student faces, kahit yung boses nila or identities should not appear in vlogs. So this is tied to child protection, of course, and data privacy laws. So ibig sabihin, even harmless clips can violate policy. So kahit sinasabi mo sa tingin mo naman na hindi ito makaka-harm sa bata is hindi po talaga pwede. So wala na talaga ditong excuse and reason. Okay, so number three, content creation must not interfere with duties. So, anong ibig sabihin nito? Teaching time. Kapag teaching time natin, is strictly for instruction lang. Pag teaching time, pag sinabing teaching time, dapat nagtuturo ka lang. O kaya, ito yung mga gawain sa school.
Pero 'pag sinabi naman vlogging, ito yung mga secondary or personal activity mo. Ibig sabihin, hindi nila binabawal na maging teacher, content creator, or vlogger ka pa rin. Puwedeng-puwede pa rin po. Basta 'wag lang hahayaan na matatamaan mo yung duties mo. Ano yung trabaho mo bilang isang guro. Kaya sabi dito, if it affects your performance, possible administrative issue. So again, walang nagbabawal. Puwedeng-puwede pa rin po tayong maging content creator or vlogger. Number 4, professional image is required. So, eto 'to 'no, ito yung pinaka-ano, sabi, teachers are expected to model proper behavior and ethics. Actually, medyo mahirap 'to lalo na kapag isa kang teacher kailangan talaga yung parang perfect ka talaga. Wala kang makikitang mali sa'yo. Sa pananamit mo, sa pagsasalita mo, sa lahat ng kilos mo. Kaya sabi nila, teacher ka pa naman. Pero yun nga po sabi 'no, online content must align with DepEd standard. Siguro ito masasabi ko kapag ganito yung professional image is required is kapag naka-uniform ka, 'pag pinapakita mo talaga na yung teacher yung work mo, siguro dun talaga papasok. And yes, dun talaga papasok. So sabi nga dito, no content that exploit students, shows unprofessional conduct, and damages school reputation. So, iniiwasan na talaga natin, no? Kasi sa totoo lang, ang dami nang kumakalat na kung ano-anong video about sa school. Yung kung iba-iba. Wag na nating ano yun pa, kayo nang may alam niyan. So, sabi nga dito sa kabila, so, is vlogging totally banned? So, ang sagot dito, not exactly, but heavily restricted. So, pwede naman, pero heavily restricted siya. So, saan siya allowed? So, allowed siya sa personal teacher life or yung outside school hours. Like for example, yung a day in my life mo after mo sa school. Then siguro kauwi mo sa bahay, dun mo na lang ikwento ano yung mga kaganapan mo. Pero wag ka pa rin magbibigay ng mga identities o kaya ng mga reputation na makakasira, ganon. Ay Diyos ko, mag-vlog ka na lang ng tungkol sa sarili mo. Char. Kaya sa totoo lang, ang dami na ring teacher na nag-a-affiliate talaga at isa na ako do'n. Next, educational content. Ibig sabihin, no student shown. Pwede ka pa naman mag-content tulad nito. Pwede pa rin tayong mag-content. Ano yung mga strategies, mga approaches, mga activities, mga PPT, di ba? Yung mga Canva, gano'n. Edit. Yung mga nakikita pa rin natin dito, yung mga nag-share ng mga teachers ng about sa school, pwede pa rin naman po yun. Pero again, hindi ka pwedeng mag-video during your teaching hours and dapat walang estudyanteng makita. And ang pwede mong i-show or i-share, is lesson ideas, teaching tips, and reflections. Baka naman, mag-share na rin po kayo ng mga DLL nyo niyan. Mga PowerPoint ninyo. What if kaya gumawa tayo ng GC, no? Yung tas nag-share kayo ng mga ganon. Tas yun, ano naman ang sabi? Ano naman yung not allowed? So ito na nga, filming during actual class, featuring students without proper safeguards, using school time resources for content creation. So, ang ibig lang sabihin talaga nito, during our school hours, bawal po talaga. What is the bottom line? Yes to teacher vlogging, but no to classroom filming and student exposure, and always prioritize teaching over content creation. Maraming salamat po sa paalala, DepEd. Sabi nga, teach first, inspire always, vlog responsibly. Let's create positive, educational, and policy compliant content. At ang tanong, sabi nga dito what you can still film as a teacher in 2026? Ano kaya yung mga pwede naman nating i-film pa? Ano yung mga pwede pa nating i-content? Dahil nga nalaman natin ano na yung talagang pinagbabawal. At anong oras kaya? Kailan? Saan? Tara! Ano? Tara? At iyon lamang po. Thank you po.